Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So, ah bago mag-start yung reaction video kay Awit, isisingit ko lang to. Yung kay Sir Jack Argota. Sabi niya, di umano, pina-verify ko sa Okada kung talaga bang 50 million talo niya doon. Ha ha ha. 11 million lang daw kahit kailan ka talaga awit. Sabi niya ganun, 11 million pina-verify niya daw sa Okada. Kaya pala walang luha yung iyak mo ha. Sabi gano'n. Yung damang-dama mo yung lungkot ng kwento niya tapos nung na-verify mo, ah, nang ibabaw lalo yung inis ko. Nagsisinungaling eh. Kahit magkano pamantalo mo, sana di ka na nagsinungaling. Anyways, sana malampasan mo yan tol. Unblock mo na rin ako. Comfort. Pero yung ano, yung sinabi niya na pina-verify ko sa Okada. Ito yung mga tanong ko naman eh. Sa Okada lang ba nagkakasino siya? Pwede rin kasi, di ba nag-basketball din ito? Meron pang ibang sugal na sinugalan ito eh. Billiard din yata, di ba? Correct me if I'm wrong. Hindi lang naman Okada ang kasino eh. At yung sinabi ka mo ng Okada na, na pina-verify niya pala sa Okada, I don't think maglalabas ng ganong data ang Okada para sa'yo. Kasi parang ano yun eh. Hindi ba ano yun? Sa data privacy yun? Yung ganon? I think hindi sila pwede. Siguro, nagtanong-tanong siya doon sa mga kilala niya na sugarol doon. Nakilala din si Awit. Siguro estimation lang yun siguro. No? Kasi kami noon, yung ito actually hindi naman mismo kasino yung nagsabi. Kilala niyo na kung sino yung dati kong ano, 'di ba? Yung dati kong topic noon, yung nag-umpisa pa lang ako sa YouTube, 'di ba? Nung minonitor namin yon, ang minonitor namin sa kanya, yung mga utang niya sa mga OFW. Utang niya sa OFW. Tapos yung mga nasingil niya sa politiko. Actually, hindi pala sa politiko. Kickback niya yon. Ang gagawin niya, kilala niyo na kung sino yun, ano? Hindi ko na i-mention yung name. Ang gagawin niya, mangungutang siya sa ibang tao na sasabihin niya, idodonate natin kay Amy Marcos, halimbawa. Tapos, konti lang yung ibibigay niya, ibubulsa niya, ibapapang kasino niya. Umabot nga ng ano eh, ng 200 million eh. Yung pagmumuka na yun eh. Ito pa si Awit Gamer. Hindi malayo. Hindi siya malayo na totoo. 'Di ba? Naka 11 million nga oh, yung na-verify ni Sir Jack Gaming. 'Di ba? 11 million. Just imagine ilan na lang 40 million. Madali na lang yung 40 million. Kung yun yung kulang. 40 million or 50 million. 'Di ba? Sa mundo niyan kasi lalo na kung 'di ba nangungutang ka pa. Anyway, kung totoo naman na hindi naman talaga 69 million, still malaki pa rin yung 11 million eh. Pero tandaan niyo hindi lang Okada ang casino sa Pilipinas. 'Di ba? May sabong pa. May kung ano-ano pa, 'di ba? Anyway, patuloy tayo sa reaction video. Whatever it is, ano, kukunin natin yung value ng sinasabi ni Awit. Tsaka isa pa kung pasisinungalingan niya to na 69 million, I don't think may magigain siya doon. May magigain ba siya doon? Or siguro sympathy? Drama? Pwede. Pero yung ano, anyway, hindi naman natin alam yung reason ano. Ang re-react na lang natin yung ah, mismong value ng kwento niya. So proceed tayo mga kababayan ko.
Hello, happy Sunday sa inyong lahat. Happy Sunday. So, may nag-forward sa akin ito Ito video na to. Anyway, total Sunday naman ngayon. Chill-chill lang tayo sa mga rerakan. Baka ito lang ang video ko ngayon. Hindi ko alam kung may i-release akong video mamayang gabi. Kasi sobrang busy talaga. Hindi pa ako tapos sa bahay. Hindi pa ako tapos sa bubong. Konting ulan lang kasi, parang waterfalls yung yung kisame sa taas. Ang dami kong gamit na nabasa. Putang ina. Anyway, nagja-juggle nga ako Buti Sunday, makaka-full blast ako kasi kahapon buong weekends may mga client. Thankful naman ako na may mga client ako, di ba? Kaya hindi ako makapag-focus na maayos sa ngayong Sunday, magpo-full blast ako. Pero tingnan natin, baka makapag-release ako ng video mamaya or what ha. Sobrang busy lang talaga. Bibili pa ako ng yero Anyway, so ito yung kumakalat na post, no? Yung kay Awit Gamer daw. Post ba or issue? Tingnan natin. Panoorin natin to mga men. Ano ba to? Yeah. Napanood ko yung video ni mga gago naghihirap ko na daw. Ano? Naghihirap ko na daw. Ako? Hmm. Alam mo, ganito yan. Ito yung totoo Ikukwento ko na sa mga viewers ko. Sa mga followers ko. Okay? Nel, pakinggan mo to Ito, wala na akong para itago. Kasi, syempre, pinost na ako Ha? Pinost na ako. Nilak na ni mga gago di ba? Okay. Pinost na ako. Liwanag sa inyo. Ito yan. Ito, papaliwanag ko. Ako talaga, nawalan ako. Lubog ako ngayon. Hindi dahil nawala ang sugal. Hindi yun. Hindi dahil nawala ang sugal, kaya lumubog ako, hindi. Matagal na akong hindi nagpo-promote ng sugal. Alam mo kung bakit? Almost 2 months, 3 months, hindi ata ako nag-promote ng sugal. Kahit i-check nyo yung page ko, wala akong pinromote na sugal. Bakit? Alam mo bakit? Nararamdaman ko na yung sistema na nagsusugal. Bakit? Kaya ako lumubog. Kaya ako naghihirap ngayon. May pagkakamali ako sa buhay na hindi aminado siya. yung mga meron ako ngayon. Alam mo ano? Pera, sasakyan. Eto yung bahay ko sa Kainta, sa Ageda. Eto totoo nun. Isasalambulat ko na. Talo ako sa casino ng worth of 69 million. Worth of 69 million, men. Ang talo ko lahat-lahat. Sa Okada, Soler, sa Newport, sa COD. Lahat yan. Laki naman nun. Namaya mag-opinion ako Lahat yan pinuntahan ko. Kahit pumunta kayo ng sugalan, alam nila kung paano ako tumaya. Alam nila kung paano ako magsugal. Hindi ko na nakilala yung sarili ko noon. Nalulung ako sa sugal. Nalulung talaga ako. Diba? Nalulung ako sa sugal, pre. At eto, marami akong pinagkautangan. Totoo yun. Totoo yun. May utang ako. May nag-comment doon, 10K na lang balance mo. Ang hirap mo pa singilin. Totoo yun. Bakit? Kasi kapos ako ngayon. Totoo yun. Hindi para itago ko sa inyo. Hindi para magpakatago pa ako sa inyo. Totoo yun. Kapos ako talaga ngayon. Kapos na kapos ako. 50 mil ang utang ko doon. Pre, binayaran ko yung 40. Una, 20. Sumunod. Tapos 69 million yung talo mo. Actually, sige na nga, pagpatuloy muna natin. Sumunod 10 hanggang sa naka-40 ako. 10,000 na lang ang utang ko. Balance ko, hindi ko mabayaran ngayon. Totoo yun. May utang pa ako. May utang pa ako, pre. Marami akong utang. May kay Foreign Joy. Parang yung yung di ba yung pag may mga utang sa credit card, yung pag minimum lang ang binabayaran mo, ano yun hindi maganda yun Parang hindi mauubos yung utang mo nun. Di ba? Yung mga may credit card dyan na minimum lang ang binabayaran. James, may utang ako kay Foreign James. Totoo. Kay Norbin. May utang ako doon, pre. Eto para alam nyo ayan, ilabas nyo na lahat. Kay Jonah Renz, umutang ako dyan, pre. Yun yung mga nagpautang sa akin. Yan. Tapos, sino pa ba? Sa sapatos, pre, ito, kwento dyan. Meron kasing
tao akong nabilihan ng sapatos. Actually, nakuha ko na yung sapatos. Hindi pa Nakuha ko na. binayaran, hindi pa bayad. Tapos nautangan ko pa. Di ba? Ngayon, nakapaghulog na ako doon. May balance ako, 103,000. Ngayon, hanggang ngayon, meron akong 103,000 na balance. Meron. So, hindi ko pa bayad yun hanggang ngayon. Tapos, meron pa ako, pati kay may utang ako. Kay, ang pangalan nun? Amy Sebastian. May utang din ako dyan. Hanggang ngayon. Kay din, isa pang vlogger, kay Erwin, may utang din ako dyan. Pre, ang dami kong pinagkakautangan hanggang kay Ron Susan, may utang ako dyan. Promise, tol. Pero, sabi ko nga sa inyo, sabi ko sa kanila, makabawi lang ako. 'Di ba? Pati yung isa, sa sugalan, may utang din ako dyan, pre. Sa sugalan. Lahat naman yan, kaya kong bayaran. Pero sabi ko, pakiusap ko lang, bigyan nila ako ng time. Dahil hindi ko naman sila tatakbuhan, pre. Nagpapakatotoo lang ako, hindi ko sila tatakbuhan. Okay? Andito lang ako. Puntahan nyo ako dito. Sa Quinta, andito lang ako. Diba? Hindi ko sila tatakbuhan. Ngayon, mamaya mag-issue na may utang. Marami talaga akong utang ngayon. Marami akong pinagkakautangan ngayon. Diba? May pagkakamali ako sa buhay. Sa sarili ko, almost 69 million. Ubos. Pati mga sasakyan ko, ubos. Diba? Pero ang pagkakamali, ang tao pag hindi nagkamali, hindi matututo. Ngayon natuto ako. Diba? Kaya nga hindi na ako nagpo-promote ng sugal eh. Alam mo bakit, Nyel? Kasi na-realize at naranasan ko yung ginagawa ng sugarol. Dati nagpo-promote lang ako ng sugal eh. Kabig lang ako ng kabig eh. Siyempre, mabilis ang pera, mabilis din mawawala. Ngayon, naranasan ko na nagsusugal din. Live yun hindi online. Live. Almost 69 million pare, ubos. Diba? Totoo yung sinabi ng mga gago, halos pantay lang kami dati niyan. Yung mga gago, kahit panoorin nyo, reviewin nyo yung video niyan. Halos pantay lang kami niyan, halos di kami nagkakalayo na estado ng buhay niyan. Pero ngayon, kahit kay Merck, pre. Kahit kay Merck, di kami mga nagkakalayo ng buhay dati niyan. Pero ngayon, ang layo na kasi bakit? Sila kasi pinag-ingatan nila yung pera nila, dinala nila sa tama. Ako hindi, pare. Nasilaw ako sa pera, nalulung ako sa sugal, pero hindi ako nagbisyo ng kung ano-ano yung nakakabawal na gamot, hindi. Pare, dumaan ako sa depression. Kung papansin niyo, wala akong maayos na vlog kasi sobrang stress ako sa mga pinagkakautangan ko. 'Di ba? Ganito kasi yan eh. Ang naging problem ni Awit Gamer, walang nag-advise sa kanya, Kasi, kahit ako, let's say halimbawa, walang mag-a-advise sa akin pag nakakapit ako ng malaking pera. 'Di ba? Yun kasi ang mahirap sa pag biglang yumaman ka eh. Ang unang papasok sa isip mo, bilhin mo yung mga gusto mo. Wala ka ng pagkakataong kumalma, lalo na pag tumama ka ng loto. Kadalasan ng pagkakamali ng mga tumatama sa loto, hindi mo na sila kumalma. Ano ibig sabihin hindi kumalma? Yung, okay, may pera ako na sobra-sobra. 'Di ba? May pera ako na sobrang dami. Ano ba ang gagawin ko dito? Kasi may nabasa akong vlog. I don't know kung may Real Talk Darbs ba 'yon. Basta parang katulad niya magsalita eh. Na pagka bigla ka daw tinamaan ng swerte, unang gagawin mo, let's say tumama ka ng loto, maghanap ka ng mentor na tutulong sa'yo. Maghanap ka ng professional na mag-a-advise sa'yo kung saan mo ilalagak yung pera mo. Number one, huwag mo munang isipin ng sarili mo. Kasi ikaw, siyempre isipin mo sa sarili mo, kakain ka, di ba? May maayos kang titirhan. Pero huwag ka muna mag-mansion. Kasi ganito kasi yan eh. Pag nagkaroon ka ng perang malaki, ang tendency kasi ng iba, lalo na yung mga galing sa hirap, at yung mga, sabihin na natin, mga walang pinag-aralan, na hindi naman lahat, may mga wala namang pinag-aralan na magaling din naman humawak ng pera.
Pero natutunan na kasi nila yung galing sa paghawak ng pera as they go along eh. Siyempre, nagbabanat sila ng buto. Alam nila yung value na magkaroon ng pera. Pero let's say yung wala kang pinag-aralan na pinapag-aral ka ng magulang mo, hindi ka nag-aaral. Gusto mo pabanjing-banjing. Bigla kang nagkaroon ng pera. May nangyaring ganito eh. Yung nabalita din, parang pinamanahan siya ng 100 million yata, 100 plus million na nawala din. Kasi nga hindi marunong mag-handle ng pera eh. Kasi yung mga ganyan, ang unang tendency niyan, bibili yan ng mga pinapangarap nila. Unang-una, papatayo yan ng mansyon. Diba? Ferrari, Lamborghini, mga kotse, yung talagang pambigatin. Hindi nila naiisip, akala nila kasi pag nakabili ka ng mansyon, nakabili ka na ng Ferrari, tapos na yung gastos nun. 'Di ba? Tapos na yung gastos nun, yung kumbaga, nabili ko na eh. Para kang bumili ng laruan. Let's say, bumili ako ng laruan, Ito, bumili ako ng laruan. Pag bumili ka kasi ng laruan, mga kababayan ko, ito lang ang gastos mo eh, bumili ka lang ng laruan. Okay, bumili ng laruan, tapos na. Pero pagka bumili ka ng bahay, ng mga kotse, hindi nare-realize sa iba na may maintenance pa yon. Sometimes yung magagastos mo sa bahay na sobrang laki, sa isang taon nun, baka kasing halaga din ng bahay na pagkakabili mo. Or minsan higit pa. Depende sa paggastos mo sa kuryente, number 1. 'Di ba? Doon sa tubig. Siyempre, hindi naman habang buhay matibay. Katulad ko, hindi naman habang buhay matibay ang bubong mo. Darating ang time, masisira din yan. At pagka may nasira dyan sa bahay na yan, since malaki yan, mahal din ang gagastusin mo. 'Di ba? Tapos pag malaki ang bahay mo, obligado may helper ka. May kasambahay ka kasi hindi mo naman kakayanin maglinis mag-isa. Yung pag araw-araw ka maglilinis doon, hindi ka na makakatrabaho. 'Di ba? Kaya ang unang iisipin dapat niyan, pagka nagkapera ka, kung paano masusustain yon, paano magnegosyo, yon number 1. Pero risky pa rin eh, 'di ba? Kaya ang nakikita ko, ako sa akin lang ito, pagkakating-kati ka, gumastos, nang di mo alam, yung talagang hindi ka makatulog, kailangan gumastos. Mas magandang bisyo talaga alahas eh. Alahas talaga eh. Kasi ang alahas, hindi yan bumababa ng value eh. Lalong tumatagal, lumalaki pa ang value nun eh. Diba? Sa lupa, pwede rin naman lupa, no? Kaya lang, swertihan din sa lupa eh. May mga time na, katulad ko matagal naman na to. May binili akong lupa sa Mindoro. Actually, sa kapatid ko yun, dapat pamana sa akin yun eh. Diba? May binili akong lupa. Pero, maganda siya dati kasi tabi ng highway, tapos ngayon parang binabaha na. Kasi nagbabago yung yung panahon eh. Ngayon okay pa yan dati. Parang dito sa lugar namin, dito wala namang baha dito dati. Then nung later on na nagkaroon na ng baha, grabe pa, 'di ba? Hindi mo masasabi pero ang alahas kasi yan eh, tumataas ang value. Yun ang pinakamagandang luho sa lahat. Although na risky pa rin dahil pag hindi mo naman masusuot kasi baka mamaya pag sinuot mo, mahuhold up ka naman. Pero okay lang, 'di ba? At least kahit paano, pwede mong hindi mo masasabi masasayang kasi yung mga sasakyan eh, katulad niyan may maintenance pa kasi iyon. At yung kadalasan sasakyan, ano bang bibili mo? Ford Raptor or darating ang time bababa din ang value niyan eh. Yung mga sasakyan, di bali na lang sana kung mga collector's edition katulad nung Cobra Shelby, sobrang mahal naman nun, maintenance pa nun, di ba? Kasi hindi natatapos dun kasi ang gastos sa pagbili.
Malaki ang bahay, for example, malaki din ang konsumo ng kuryente noon, dapat na pag-aaralan. Kaya nga ako, nangangarap ako, no? Nangangarap ako. Kung ako siguro, limbawa, tumama sa loto, let's say, 200 million, lalagyan ko ng, magbubuhay hari ako, syempre. Pangarap ko yun eh. Pero lalagyan ko ng lalagyan ko ng cut. Kung 200 million yun ang panalunan ko sa loto, 100 million, kahit kailan hindi ko gagalawin yan. Until such time na kailangan, ang lulustayin ko lang yung 100 million talaga. Yun, kasama doon pang charity, bibiling ko yung mga gusto ko. Hanggang doon lang ako. Hindi na ako lalampas doon. 'Di ba? Then yung bahay ko, ito pa rin. Pagagandahin ko lang siguro, pero hindi na ako maghahangad ng mga mansion. Hindi na kasi Hindi, for me hindi na kasi advisable eh. 'Di ba? Maliban na lang kung nakagawa ako ng isang kumpanya, no, na katulad ni Ramon na ang pasok ng pera ay unli. Yun, pwede na ako mag-mansion sa sa Corinthians. Bibili ako ng bahay at lupa sa Corinthians. Yan, yung mga ganyan. Pero yung wala naman akong kumpanya, ordinaryong trabaho lang ang meron ako. Kahit pa sabihin mo may 200 milyon ako, siguro i-maintain ko na lang. Naranasan ko din kasi ang buhay may negosyo, sa totoo lang. Mula pagkabata ko, kasi kami may malaki kami negosyo sa sa Mindoro eh. May planta kami ng LPG before noon. Tapos dealer pa kami ng gasol sa buong Occidental Mindoro. May mga pharmacy pa kami dati noon. Naranasan ko kasi mabuhay doon. Nakikita ko ang tatay noon, walang peace of mind. Ayoko na ng ganun. Tapos nung nagkaroon ako ng pharmacy, naisip ko din yun. Kasi may mga time kasi na matumal talaga. Hindi naman kasi araw-araw Pasko sa Pasko pag kami negosyo ka eh. Yes, may mga malakas at pag lumakas naman talaga namang paldo-paldo ka talaga. Pero sometimes may mga talaga matutumal. At kahit na pumaldo ka o matumal ka, kailangan magpasweldo ka pa. Marami. Then, pag nagkaroon pa ng problema yung isang negosyo mo, di ba? May issue, mahirap. Kaya, hindi ko rin masabi, ayoko mag-close ng pinto. Pero siguro mabubuhay na lang ako empleyado kung ako ay magkakaroon ng 200 million. Mag-empleyado ako, magpapakasimple ko at hindi ako madaldal. Na, oy, mayaman ako. Hindi ako maggaganon. Yan din ang isa sa mga pagkakamali ng mga biglang yaman eh, yung idadaldal nila. Siguro, naghahanap ng validation na kailangan ma-recognize nila akong mayaman ako. Kailangan nag-improve ang buhay ko. Di ba? Na hindi nila alam, hindi maganda yon. Mas maganda na ipagkalat mo na hampas lupa ka, then malalaman nila na mayaman ka pala. Kesa dun sa magkalat ka na mayaman ka, tapos malalaman ng iba, lubog ka pala sa utang. 'Di ba? Baka nga mamaya kidnapin ka pa kung nagkalat ka na mayaman ka eh. Tapos malalaman nila milyonaryong mini ka pala. 'Di ba? May mga atake talaga diyan. Siguro hindi naman natin masisisi to, no? Siyempre may pangarap din tong taon to eh. Nung nagkaroon siya ng pera. 'Di ba nakita din naman natin kay Pacquiao yan noon? Nung yumaman siya, ang dami niyang tinupad. Ginawa niyang basketball player ang sarili niya, ginawa niyang singer ang sarili niya. Yung mga pangarap niya bilang 'di ba? Isa-isa niyang tinupad, ginawa niyang artista ang sarili niya. 'Di ba? Pero at least kahit pa ba si Manny Pacquiao, medyo na-maintain niya eh. Kasi yung pera niya kasi bilyones talaga. Meron siyang itatapon. Pero kung sa panahon ngayon, kung may 200 milyon ka, parang hindi na rin parang kailangan kontrolin mo pa rin eh. Hindi ka pa rin dapat ubos biyaya eh, dahil mawawala pa rin eh. 'Di ba? Sinabi ko lang tong part na to, di ba? Syempre, alam mo yun, kahit na may utang ka,
Ang importante, huwag niyong tatakbuhan. Ayun yung laging Oo nga naman, oo. Kaya sino nga yung artista ngayon na tumatakbo sa utang? Si Ken Chan yata. Napanood ko yun eh. Kay, sino ba yung Showbiz Chismis Channel? Christopher Min yata. Ang balita kay Ken Chan, kilala niyo si Ken Chan? Magaling na artista to eh. Kaya lang na-discarrel dahil marami siyang inistapa. Ken Chan. Ayan kung kilala nyo siya. Si Ken Chan. Ang dami niyang kaso na estafa. Just imagine. Ang balita daw dito, nagtatago ito sa ibang bansa. At yung marami naman itong pera. Kaya lang yung ginagastos nitong nitong pera, yung mga naipon niya. So mauubos yun. Ngayon nangungutang na daw ito sa mga kakilala niyang artista. Sa mga kaibigan niya. Sabi ni Christopher Min, for how long mo gagawin niya na mangutang? 'Di ba? Wala ka namang trabaho din na ibabayad do sa inutangan mo. Mataas pa ang cost of living kung saan ka man nagtatago. 'Di ba? Hindi ka naman pwede magtrabaho doon as professional kasi baka matrace ka. Siguro trabaho kayo mga pa-sideline yung mga small time jobs, no? Pero yung professional, hindi mo pwede ipangalandakan yung mga past jobs mo. Dahil matitrace ka nga na artista ka dito sa Pilipinas. O bakit ka umalis sa pagiging artista mo? Mako-question yun eh. Kailangan mo ng bagong identity. Kaya pag tinatakasan mo talaga, lalo ka mapapahirap niyan eh. Hindi katulad ng yung paghinarap mo. Sino ba yung mga katulad ni sino ba yung may mga isyung ganyan? Alam ko si Luis Manzano may issue din ganyan, 'di ba? Yung regarding sa mga investment na 'yan. Hindi ko lang alam kung ano yung sitwasyon nung kanya eh. Pero may mga ganyan na humarap eh. Oo, nakulong ng una. 'Di ba? Pero nakaka-recover eh. Mas mataas ang chance mo makarecover kapag pagka hinarap mo kaysa tinakbuhan mo. Katulad nito ni Awit Gamer kahit napapansin ko na for the content itong ginagawa niya, hindi naman masama yun eh, yung pagka let's say kaya niya kailangan may mai-content siya. Hindi naman masama yun eh. Hindi naman illegal yung gagawin niya na ito eh, na ipangalandakan niya para may mapanood sa kanya. Yes, sabihin na natin na kaya niya siguro sinasabi yan para panoorin siya ng tao, para may views siya. Pero hindi naman masama yun eh. Hindi naman bawal yun eh. Okay na ito. Kesa itanggi-tanggi niya pa na nagkakautang siya. Kung ito man ay kadramahan, di ba? Okay na yung ganyan. Yung dapat nyo gawin mga tol. Kahit matagalan yan mga tol, kahit magpabarangay yan, harapin nyo. Kahit magpatulpo, harapin nyo. Bakit? Ginawa natin eh. Di ba? Ngayon, pare, kung magpabarangay, harapin mo. Basta mangako ka sa barangay na babayaran mo, di ba? Kasi logic lang naman na magdidikta dyan eh. Kung yung mga pinagkakautangan mo, ipapakulong ka, lalo ka hindi makakabayad. Di ba? May kasabihan nga na wala daw nakukulong sa utang kasi walang katapusang settlement yan eh. Makasuhan ka man ng estafa, sige. Dadaan pa rin yan eh. Mag-uusap pa rin kayo nung magdidemanda sa iyo eh. Kasi lalong hindi ka makakabayad niyan. Pagka pinakulong ka nila. Baka nga mamaya, mas maganda pa ang buhay mo sa loob eh. Dahil libre na pagkain mo dun eh. Hindi ka na mababayad na utang kaysa sa nandito ka sa labas na hindi mo hahanapin. Hindi mo alam kung saan mo hahanapin yung ibabayad mo, di ba? Mababayaran naman. Huwag lang tayong hindi naman sinabing madali na tao kasi tayo na, iniraman natin sila, di ba? O ngayon, syempre, kailangan obligasyon, bayaran mo sila. Pero ang ipapaintindi lang natin sa kanila dapat na baka pwedeng, hintay ng konti, di ba?
Ay, tangin eh, iba nga dyan pre, 3 months ko nang di nababayaran. Sunod yun pre, alos 5 months ako nagsusugal, tuloy-tuloy, walang palya. Yung 69 million na yun pre. Ang ano ko nun is 100 million lang pre, enough na ako. Enough na talaga ako, business na sana ako, eh wala. Yun, kaya kung napapansin nyo, nagbebenta ako ng mga pre-lab na mga hindi ko na ginagamit. Tainang yan, ano? Target niya 100 million. Ako nga, makaipon ng 5 million, hirap na hirap eh. Just imagine kung gaano kalakas ang agos ng pera sa kanya, no? Okay lang, i-bash nyo ako, pre. Sabihin nyo, kinarma ako. Okay lang yun, pre. Pagkakamali ko to eh. Kiniklaim ko sa sarili ko to. Pero tatandaan nyo, hindi nyo pwedeng tapakan yung pagkatao ko. Bakit? Kasi ako, bata pa ako nung nalulung ako sa sugal. Kaya ko pang bumangon. Bata pa ako. Yung iba nga eh, may edad na nalulung sa sugal, dumaon. Mas mahirap yun. Ako, kaya ko pang bumangon pataas ulit. Sanay ako sa ganitong buhay, bakit? Ha? Kasi galing ako sa hirap. Yan ang number one defense eh. Bumalik ulit doon. Kahit si Diwata, ganyan din ang dahilan eh, no? Okay lang, galing naman ako sa hirap. Pero hindi eh. Ewan ko, depende sa gagawin ni Ari. Nakakain pa rin kami sa tamang oras. Nakakain kami sa ilang beses sa isang araw. Sabi nila, bakit hindi ka humingi ng tulong sa kuya mo? Tol, hindi pa ako lumpo. Kaya ko pa magtrabaho. Ha? Yung kuya ko, kung tutulungan ako nun, ha? Tutulungan talaga ako nun. Hindi ko lang ginagawa humingi ng tulong. Bakit? Buo pa kamay ko, buo pa ako. Ha? May mga anak ako na kaya ko isakripisyo yung buhay ko. Ang problem kasi doon, hindi, ito, magtatanong ka din eh. Ba't yung mga inutangan mo ibang tao, ba't hindi umutang sa, para kayo-kayo lang ang may problema? Di ba? Pero, at sa kabilang banda, ano, may point din naman siya. Di ba? Alam mo, ang pinakamahirap talagang asahan, ito ha, real talk tayo ha. Ang pinakamahirap na asahan at pinakamahirap na hinga ng tulong talaga, kapatid. Sa totoo lang. Huwag magtatampo, mapanood man sa akin to ng kuya ko. Lalo na ate ko kasi patay na eh. Pero alam niyo sa sarili niyo kung anong ginawa niyo sa akin. 'Di ba? Hindi ako nag-aano dito pero kinimkim ko lahat 'yon. Ako kasi ang bunso sa amin eh. 7 kami magkakapatid eh. Ako yung walang nakuha sa amin. 'Di ba? Dumaan ako sa ano yung anak ko halos mamatay na habang kayo nagpapakasaya sa mga nakuha niyo sa magulang natin. Halos ako mamalimos na para sa anak ko na mabuhay lamang. Maniwala kayo sa akin, hindi ko nakakalimutan yun. Dumating nga sa point na iniisip ko, pagka dumating ang time, ayoko, masama lang talaga mag-isip. Kaya siguro hindi rin ako pinagpapala, Kaya hindi rin ako pinagpapala ng Diyos. Kasi alam niya may revenge sa puso ko eh. Pagka nabigyan niya ako ng blessing eh. Pero araw-araw naman ako nagdadasal na sana wag pamayaniin ng galit ang sa puso ko. Sinasabi nila patawarin mo na, kapatid mo naman eh, patawarin mo na. Madali kasi sabihin yun eh. Kahit ako sa sarili ko, gusto ko silang patawarin. Lalo na yung ate ko na patay na. 'Di ba? Gusto ko siyang patawarin talaga. Kaya lang dumadating sa point, ayoko kasing plastikin ang sarili ko na tanggapin ko na lang ng pagganon-ganon. Part of me, kung alam nyo lang, sinasampal ko ng sarili, patawarin mo na, tapos na yon. Diba? Patawarin mo na. Pero may galit deep inside of me talaga na hanggang ngayon naghihintay pa rin ako ng justice. Hindi ko alam kung ano yun ha, pero basta naiintindihan nyo sana ako. Pagka may isang tao na, pwede ko harapin ng kuya ko na magkwentuhan kami normal, magtawanan kami. Pero yung galit na yun kahit kailan hindi mawawala. Hindi mawawala talaga yun. Siguro darating ang time mawawala din naman. Darating ang time. Hindi ko alam kung kailan. Kaya isa rin yun
isa rin yun na nakikita kong dahilan, naiintindihan ko naman ng Diyos kung bakit hindi ako bigyan ng overwhelming na blessing yan. Hindi, may blessing naman binibigay sa akin ng Diyos. Ano? Nabubuhay naman ako, obviously. Diba? Komportable naman ako dito sa bahay. Pero inaasam ko na mega tagumpay. Kaya intindihan ko ba't hindi binibigay sa... Dahil alam siguro ng Diyos, uunahin ko mag-revenge eh. Napanood niyo yung Count of Monte Cristo? yung mga ganong style. Panoorin niyo yun. I-recommend ko sa inyo yung Count of Monte Cristo. Isa sa mga paborito kong movie yun eh. Para sa kanila, para mabuhay ko sila. Okay? So ako, Kasi ang kapatid kasi, maano ka lang niya, maabutan ka lang niya ng kahit sabi mong 500, ang dami mong maririnig dyan. Dami mong maririnig na hindi mo makain. At least sa side ko, sa ano ko, no? Sa pamilya ko, no? Di ba? You have no idea kung ano yung pinagdaanan ko sa pamilya ko. hindi ko naranasan. Nangutang ako. Hindi ako nanghingi. Di ba? Hindi ko naranasan manghingi. Baka pwede makahingi ng 20 mil. Ha? Inutang ko, pare. Kumbaga, hiniram ko lang yung pera, ibabalik ko sa kanila. Okay? Nagbenta ako ng mga Hindi nga lang binayaran, ganun din. sasakyan, hindi Feeling ko may mga nagbigay na ng tawad dito eh. At let's say halimbawa, makaipong ka at ibabayad kung ang utang mo ay 20 mil, lalo na kung let's say kay Christian Merck Gray. Barya na lang sa kanya yun, nag-Gcash nga ng 10,000 yun eh. 'Di ba? Siguro hindi ka na pa babayaran nun. At least makita man lang siguro nila, siguro ito yung mangyayari. Makita man lang nila na nag-effort ka na mag-ipon ng pera para ibayad sa kanila sa kanila agad. Sapat ng bayad yun siguro. 'Di ba? ako nag-obliga ng tao na hingian. No, pare. Umutang ako. Kaya, pare, hindi mo masasabing naging pabigat ako o nakaagrabyado ako ng tao. Umutang ako sa tao. At totoo yun, may utang ako. Marami akong pinagkakautangan, pare. At pinapangako ko sa sarili ko na kaya kong bayaran yun. Hindi ako mayabang. Okay? Ano yung yayabang ko? Diba? Matagal na akong mayabang. Diba? Pero ako, kaya ako sinasabi... Hindi ako mayabang pero matagal lang mayabang. Diba? Ayun yung gusto nyo malaman, naghihirap ako. Yung totally daw, naghihirap kasi may bahay pa ako eh. Yung bahay ko, sinasabi nila na nawala daw. Opo, nawala po talaga. Bakit? Binenta ko para makapagsugal ako. Yun yung totoo. Kaya dito ako nakatira. Ngayon, sige. Grabe, no? Hindi ko may imagine yung magbebenta ka para ipangsugal. No? Okay lang sana kung ibebenta mo dahil may emergency sa pamilya nyo. May kailangan pagkagastusan. Diba? May ililigtas kang buhay. Pero dahil sa sugal, grabe nagagawa ng sugal, no? Pare, totoo na yan. Ano pa gusto nyong sagutin ko? Yung bahay ko doon, na Awit Mansion, wala na yun. Nabenta ko na po yun. Yun lang yun. Asan yung pera na pagbentahan? Sugal. Talo po sa sugal. Kaya dapat matuto tayo. Kaya tagal ko hindi nag-promote kasi naranasan ko yung nararanasan yung mga naglalaro ng sugal. Hindi dahil nawala Hindi dahil nawala ang sugal. Saka ako naghirap. Naghirap ako kasi nalulung ako sa sugal. Yun yung totoo. Maraming salamat. And lahat ng basher ko, labas tayo. Panoorin nyo tong video nyo na to. Para kahit pa paano may matutunan tayo sa buhay. Ito ang realidad, pare. Kapag walang-wala ka na sa buhay, yung mga kaibigan, mga taong tinulungan mo, wala na sila ngayon. Ako, hindi ko sinusumbat. Yung mga taong tinulungan mo ngayon, wala na sila, pare. Hihingi ka ng tulong, hindi mo na mahingi ng tulong. Partially totoo to. Medyo agree ako dito. I don't know, based on my experience, I don't know sa inyo kung ano. For example, ganito, no? Nung nag-aaral ako, hindi pa namamatay ang tatay ko. Big time pa kami nun eh. So, ang allowance ko ay hindi naman sa pagmamayabang. Nasa 10,000 ako a week. Allowance ko yun. 10,000 a week. Ganun ang 5,000 yata. Nakalimutan ko na. 5,000 or 10,000. Ganon.
Ang ginagawa ko noon, may isa kasi akong kaklase. Actually, dalawa yun eh. Barkada ko yun since high school. Tropa-tropa ko yun, yung kaklase ko. Tama ba? Wait lang medyo matagal na eh. Basta may tropa ako. Now, dumating yung time na mag-enroll ako ng college. Second semester, first year. Sabi sa akin ng dalawang tropa ko, magtatrabaho muna kami kasi wala nang pang tuition sa akin si mama. Hindi, sabay-sabay tayo ako. Alam mo ang ginagawa ko? Ang ginagastos ko lang sa isang linggo, pinagkakasya ko yung 2,000. Tapos yung mga sobra, iniipon ko para pang tuition nilang dalawa. Diba? So, isang sem, until namatay ang tatay ko hanggang second year, ako nagpaaral sa kanilang dalawa. So just imagine, pati allowance yun sa bahay nakikikain. Kasi malapit lang naman sa Fatima yung bahay namin dati eh. So talagang literal na wala silang ginagastos. Pamasahe yun. Gumagastos sila pamasahe. Tapos ngayon, siyempre third year medyo nagkakahiwa-hiwalay na, 'di ba? May mga natulungan din ako na kaklase ko nung third year, ganyan sa financial din. Medyo mayabang ako eh pagka nangutang sa akin, let's say, hindi ko na pinapabayaran. Ganun ako big time dati. Then nung dumating yung time na namatay ang tatay ko, di halos wala na akong makain. Hindi ko na sila hagilap. Iba na yung mga barkada nila noon. Di mag-isa ako. Hanggang sa dumating nga yung time na nagkaroon akong problema sa anak ko, wala akong malapitan talaga. Ubus na ubus talaga ako noon. Nasa abroad na sila sa FB. 'Di ba? Nakikita nila yung sitwasyon ko sa FB kasi inaano ko status ko, nasa heart center ako, nakikita naman nila yung anak ko na butot balat sa sa ospital. Hindi nila ako makamusta. Nahihiya ako mag-PM sa kanila, baka naman sabihin manghihingi ako 'di ba? Kasi astig ako dati noon eh. Ito yung pinaka nakakahiya. Yung mga binuli ko noong high school ako, yun ang tumulong sa akin. Imagine kung gaano nakakahiya 'yon Yung binabatok-batukan ko dati nung high school, yung sinusulatan ko ng pentel pen ang uniform nung high school, 'di ba? Sila yung nag-offer ng tulong sa akin, men, nakakahiya. Nakakahiya nung bumisita sila sa hindi ko sila matitigan sa mata ko. Nakakahiya yun talaga. Yun ang pinaka nakakahiyang part ng buhay ko nun. Pero kailangan kong gawin yun kasi mamamatay ang anak ko nun eh. Kasi hindi naman sa dahil hindi ako magtrabaho nun. Kasi may trabaho na ako nun. Maganda ang trabaho ko nun. Kaya lang, dumadating kasi yung time na mas malaki yung labas ng pera kaysa sa pasok. Talaga hindi mo talaga kakayanin. Lahat ng pwedeng ibenta, may ibibenta mo. Di ba? Yun ang pinaka nakakahiyang part nun, yung mga binuli ko nun, yung mga nakaaway ko nung high school ako, sila yung tumulong sa akin. Pero yung mga tinulungan ko, pero happy na rin ako kasi malayo narating nila sa buhay nila. Sila ay nasa New Zealand na yung isa nurse eh. Tapos yung isa nasa Dubai yata. Ay, hindi, Oman ba? Kalimutan ko na. Anyway, so sa buhay talaga natin, 'di ba? May mga bagay na hindi tayo marirealize kung hindi natin. Ito siguro din to way din naman ito ng Diyos para ipakita kay Awit na turuan siya ng lesson. Kasi kung hindi ka naman talaga, totoo yung sinabi niya, kung hindi ka magkakamali, hindi ka talaga matututo. 'Di ba? Kasi hindi mo mararanasan yung sakit ng pagkakamali Para pag nagkaroon ka na ng second chance, ako naniniwala naman ako, may darating na second chance naman. Depende na lang sa'yo
kung makikita ng Diyos sa'yo yun na karapat-dapat ka na. Darating yan. Yung mga feeling hopeless ngayon, darating yan. Baka nga mami, hindi nyo nare-realize, dumating na sa inyo eh. Naghahanap pa kayo ng blessing eh. Pero hindi nyo alam, blessed na kayo sa mga panahon na to. 'Di ba? Anyway, yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong linggo. Happy Sunday! Magandang hapon po. Bye-bye.